Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin, at chismis na madalas sabihin na kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen, at kasaysayan Pilipino ang ating binubusisi. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, di ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Akala mo ba ngayon lang na uso ang gaming? Noon pa yan. Pero alam mo ba na pinagbawal dati ang video games sa Pilipinas na parang krimen? Bago pa nauso ang ML, Candy Crush o Dota, may mga batang Pinoy na natuto ng maglaro gamit lang ang joystick at dalawang paddle. 1970s pa lang may mga arcade machines at Atari consoles nang dumarating sa Pilipinas. Karamihan pasalubong ng mga kamag-anak galing abroad o kaya gamit ng mga may kaya. Paborito noon ng Pong, yung simple pero nakababaliw na laro na parang ping-pong pero pixel lang ang bola. Kung may kakilala kang naka-Game & Watch o kaya naka-Atari 2600, aba, swerte na yun. Dito nagsimula ang hilig ng Pinoy sa gaming. Hindi pa uso ang high score sa leaderboard. Madaming napapasaya sa paglalaro ng simpleng video games noon. Pero sa gitna ng kasiyahan na yan, may parating na plot twist. November 19, 1981, ang Presidential Decree 519 ang yumanig sa buong gaming community. Ipinagbawal ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang mga video games. Ang sabi ng gobyerno, nakakasira raw ng moralidad. Halos hindi na mapahiwalay ang mga bata sa video games at sagabal sa disiplina. Imaginin mo, dahilan sa paglalaro ng Space Invaders, para ka ng kriminal. May 14 days lang para isuko o sirain ng mga arcade at console games. Pag di mo ginawa, i-confiscate ito. Kung ngayon ito, para mo na rin dingan yung buong Steam, PlayStation at ML sa isang iglap. Pagdating ng 1986, after the EDSA People Power Revolution, ay bumalik din ang mga video games. Family computer, Game Boy at iba pa, lahat pumasok sa Pilipinas. May paborito kang cartridge? Hipan mo muna yan pag naghang. Dito na nag-umpisa ang 1 versus 5 setup. Isang controller, buong tropa nakapalibot. At syempre, yung game over screen pang group hug. Pagdating ng late 1990s hanggang mga early 2000, nag-evolve na ang gaming sa internet cafe. Piso lang, may 15 minutes ka na sa Dota, Counter-Strike o Ragnarok online. Walang yaman-yaman, basta may piso, may laban. Pag natalo, isisi sa keyboard o sa lag. Pag nanalo, screenshot tapos lagay sa Friendster. Dito na nabuo ang trash talk culture at mga tropang sabay matulog at sabay maglaro. Mula sa kalye, cafe at kulog na kwarto, umabot na sa international stage ang mga Pinoy gamers. 2019 SEA Games, official medal event ng esports. Teams like Cebol, Bren, Blacklist nag-champion, may million pang premyo. Si Alodia Gosemfiao, from cosplay queen to CEO ng Tier 1 Entertainment, ang dating hobby, naging career na. Pero ang Pinoy, hindi lang magaling maglaro, kaya ring gumawa ng laro. Noong 2003, lumabas ang Anito, Defend the Land and Rage, unang Filipino-developed PC game, gawa ng Anino Games. Inspired by our own folklore, may duwende, tikbalang at kaluluwa. Simula noon, may mga indie games na, gaya ng Alibatas, ginagamit pang baybayin script. So ang gaming, may kultura, may kwento, may pagka-Pinoy. Ngayon, cellphone na ang console. Hindi mo na kailangan ng PlayStation.
Basta may data, may laban. Kahit si Lola level 5,000 sa Candy Crush, si Kuya Tricycle Driver, mythic na sa Mobile Legends. 98% ng Pinoy gamers, cellphone ang gamit. Lahat pwede nang maging gamer. Walang edad, walang hadyang. Sino ang mag-aakala na ang dating ipinagbabawal, ngayon ay kabuhayan, kultura at kompetisyon na? Ang gaming sa Pilipinas ay dumaan sa lahat. Bawal, pinagtawanan, pinaghirapan, at ngayon, pinapalakpakan. Kaya ang tanong, chismis o totoo na binan ang video games noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Ang verdict, totoo, pero ngayon, level up na tayo. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.